Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, adventure film na tinatawag na Ashfall. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si J. Mark Orpiada, Axel Pogi, Wenchel Padasas, Wilrido Mariano, Al Salcido, Lucky Victor Goldrich, Daniele Manbactan, John Lee Solada, Ariel Pedrero from Tacloban City, Chilin Raga from Dasma Cavite, Heinrich Lim from Talusan, Ivan Mojica from Turbina Laguna, Jasper Lobiano from San Andres Manila, Jay Casuyo from Cotabato City, Krisha May de los Reyes from Tondo Manila, Mad Elisa Ando from Island Garden City of Samal, Malan J. Permacio from Pampanga Angeles City, Melvin Ricanya from Divilacan Isabela, Sonjek Togi from Southern Leyte, at Yuri Marjesi Magtangog Foreman. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang pelikula natin sa Seoul, South Korea. Dito natin nakilala ang isang sundalo na si Kim, kasama ang kanyang team sa Hanji para i-defuse ang isang bomba. Ang bombang ito ay galing sa Amerika, naiwan pa noong gyera ng US at South Korea ilang taon na ang nakalipas. Nagawa ni Kim at ng kanyang grupo na ma-defuse ito ng mabilis. Samantala, makikita natin ang buntis niyang asawa na si Yanjo na nasa ospital para sa check-up. Pagkatapos ma-disarm ang bomba, tumawag si Kim habang pauwi, tinatanong ang kondisyon ng asawa at kung lalaki o babae ba ang kanilang anak. Pero medyo inis si Yanjo. Sinabihan siyang mag-focus na lang sa trabaho. Naiinis siya kasi bilang sundalo, madalas wala si Kim sa tabi niya, kaya madalas din siyang magalit. Sinusubukan ni Kim na lambingin si Yanjo nang bigla na lang lumindol ng malakas. Nakita ni Kim ang mga tao na nagtatakbuhan kaya agad niyang binaba ang tawag at sinubukang tumakas habang lalo pang lumalakas ang lindol at nagsisibagsakan ang mga gusali. Sinubukan niyang magmaneho palayo pero naipit ang kotse niya matapos mabangga sa isa pang sasakyan. Wala siyang ibang choice kaya bumaba siya at nakita niya ang isang napakalaking gusali na gumuho. Tumakbo siya para iligtas ang sarili at buti na lang nakaligtas. Nakauwi pa siya sa kanilang bahay. Mabilis kumalat ang balita ng lindol sa buong Korea. Lahat ng news channel ay nag-uulat dahil napakalakas nito, isang lindol na halos sum-ire ng kalahati ng lungsod, bagay na hindi pa nangyayari doon. Ang sanhi pala ay isang pagsabog ng bulkan na tinatawag na Peko, na nasa mismong border ng South Korea at China. Dahil dito, napakalaking pinsala ang nangyari, parehong sa South Korea at sa isang lungsod sa China, pero mas grabe ang tama sa South Korea. Pagkatapos nito, nakilala natin si Professor Rocky. 3 taon na ang nakalipas nang ipredict niya ang lindol na ito, pero walang nakinig sa kanya. Ngayon, balak na niyang umalis ng South Korea dahil alam niyang mas matitinding lindol pa ang paparating. Pero dumating ang isang sekretarya ng presidente na si Suon. Gusto niyang sumama si Rocky dahil may espesyal na pagpupulong ang mga presidente ng South Korea at China tungkol sa bulkan at kung paano mapipigilan ang mga lindol. Kailangan nila si Professor Rocky doon. Pero ayaw sana ni Rocky dahil iniisip niyang wala ring maniniwala sa kanya, gaya ng dati. 3 taon na ang nakaraan, tinawanan lang nila ang kanyang babala. Pero kalaunan, nakumbinsi rin siya ni Suon na sumama sa meeting. Pagsimula ng pagpupulong, maraming matataas na opisyal ang nagsimula ng magbigay ng kanilang opinyon. Pagkatapos ng ilang sandali, nabigyan ng pagkakataon si Professor Rocky na magsalita. Ipinaliwanag niya na iisang bulkan pa lang ang sumabog, pero may 3 pang malalaking bulkan sa ilalim ng Peko na malapit ng pumutok. Binalaan niya ang lahat na kapag sumabog ang mga iyon, wala nang paraan para mailigtas ang kanilang syudad. Sinabi niyang may solusyon siya, kailangan nilang magdulot ng isang napakalakas na pagsabog sa kailaliman ng bulkan. Pero hindi sapat ang normal na pagsabog, kailangan nilang pasabugan gamit ang nuclear bomb. Ayon sa kanya, kapag nagawa ito, makakalikha ng isang napakalaking espasyo sa ilalim ng lupa, kung saan dadaloy ang lahat ng lava mula sa mga bulkan sa itaas. Sa ganitong paraan, mababawasan ang pressure at maiiwasan ang panibagong pagsabog. Sinubukan pa niyang ipaliwanag gamit ang isang plastic cup para mas madaling maintindihan. Pero hindi sang-ayon ang presidente ng China at iba pang opisyal. Sabi nila, mangangailangan ito ng napakaraming nuclear bombs na wala namang pagmamayari ang China o South Korea. Kaya iminungkahi ni Professor Rocky na ang American Embassy sa North Korea ay maraming nuclear bombs na naiwan mula sa gyera. Pwede raw nilang kausapin ang presidente ng North Korea para humingi ng tulong. Dagdag pa niya, maaari nilang gamitin ng palihim ang pulbos mula sa mga nuclear bomb para hindi malaman ng mga Amerikano, at sa ganoong paraan, may iligtas ang napakaraming buhay. Pero para sa lahat ng nasa meeting, baliw daw ang plano ni Professor Rocky. Natatakot silang kapag nalaman ng presidente
presidente ng Amerika, baka magsimula na naman ng panibagong gyera, kaya tuluyang tinanggihan ang kanyang proposal. Pagkatapos ng pagpupulong, tinawag ng presidente ng South Korea si Professor Rocky sa kanyang opisina at tinanong kung may iba pa bang paraan. Sabi ni Rocky, wala na, kaya nagdesisyon ang presidente na itutuloy pa rin nila ang misyon dahil usapin ito ng buhay at kamatayan para sa libu-libong tao. Kailangan nilang kunin ang mga nuclear bombs mula sa American Embassy pero gagawin nila ito ng palihim para walang makaalam. Kaya inutusan ng presidente ang kanyang sekretarya na agad bumuo ng isang lihim na grupo ng mga sundalo. Pagkatapos, nakita natin si Kim at ang kanyang commanding officer. Sinabi ng opisyal kay Kim na inatasan siya ng presidente na bumuo ng isang secret team para iligtas ang kanilang syudad, at si Kim ang pinakakwalipikadong sundalo na kailangan nila. Inalok siya na sumama sa team. Nag-alinlangan si Kim at ipinaliwanag na 8 buwan ng buntis ang kanyang asawa. Siya lang ang kasama nito at hindi niya kayang iwanan. Pero sinabi ng opisyal na ang maliit niyang sakripisyo ay makapagliligtas ng napakaraming buhay sa dalawang bansa, at sila na mismo ang mag-aalaga sa kanyang asawa kaya hindi siya dapat mag-alala. Tiniyak ng opisyal na babantayan nila ito para siguraduhing ligtas siya. Pumayag si Kim at pumirma sa papel para sumama sa lihim na misyon. Kinagabihan, pag-uwi niya, hirap siyang sabihin kay Yeonjo ang tungkol sa misyon. Galit na ito sa kanya, pero nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinabi pa rin. Lalong nagalit si Yeonjo at tinanong kung paano niya magagawang iwan siya sa ganitong kondisyon. Sabi niya, delikado ang misyon at paano na lang kung may mangyari kay Kim. Pinapaalala niya na dapat isipin nito ang kanilang anak. Pinakalma siya ni Kim, sinabing magiging maayos siya at matagumpay nilang matatapos ang misyon. Nangako siya na ilang araw lang itong mawawala at babalik din agad, at habang wala siya, aalagaan siya ng kanilang team. Naintindihan ni Yeonjo at pumayag na si Kim ay sumama sa misyon. Kinabukasan, isang malaking grupo ng mga sundalo ang nabuo para sa lihim na operasyon. Ipinaliwanag ng opisyal ang detalye ng kanilang misyon. Pinakita niya ang litrato ng isang lalaking nagngangalang John na kasalukuyang nakakulong. 10 taon na ang nakalipas, si John ay mataas na sekretarya ng puwersang militar ng North Korea at kilala bilang tapat na tao. Pero nahuli siyang mamamatay tao at malaking magnanakaw, dahilan para siya ay matanggal sa serbisyo at makulong habang buhay. Ngunit ngayon, si John lamang ang makakatulong sa kanila dahil alam niya kung saan eksaktong itinago ng mga Amerikano ang kanilang nuclear bombs sa North Korea. Kaya ang misyon nila, palayain si John mula sa kulungan ng North Korea. Nahati ang mga sundalo sa 2 grupo at lumipad patungong North Korea. Habang nasa ere, isa sa mga eroplano nawalan ng power ang makina, nasunog, at bumagsak, dahilan para mamatay lahat ng sundalong sakay nito. Ang eroplanong sinasakyan din ni Kim ay nawalan ng kontrol, kaya ninervyos ang buong team niya. Hindi alam ang gagawin, kaya sinabi ni Kim sa lahat na magparachute na lang sila. Tumalon sila at nailigtas ang kanilang mga buhay. Dahil ang kapitan ng misyon ay kabilang sa bumagsak na eroplano, si Kim ngayon ang itinalagang mamuno sa buong grupo, kaya siya ang naging bagong kapitan. Nakipag-ugnayan agad ang presidente at si Professor Rocky sa kanila at sinabi kay Kim na ang eroplano ng mga nasawi ay may dalang blueprint na napakahalaga para sa kanilang misyon, at hindi nila ito matatapos kung wala iyon. Kaya sinamahan ni Kim ang isa niyang kasamahan at bumalik sila sa crash site. Pagkatapos ng matinding paghahanap, natagpuan nila ang blueprint sa mga labi ng eroplano. Pagkatapos, nagtungo silang lahat sa kulungan kung saan nakakulong si Gian. Pagdating nila ilang oras lang ang lumipas, halos walang gwardya o pulis dahil sa isang malaking lindol na tumama sa lugar at lahat ay nagsitakas. Mas napadali nito ang pagpapalaya kay Gian. Tinawag nila ang pangalan niya at nakita siya sa loob ng selda. Tinanong siya ni Kim kung siya nga ba si Gian at ipinaliwanag na naroon sila para palayain siya. Sinabi ni Gian na 7 taon na siyang gustong makalabas pero walang tumulong, kaya't nagtaka siya kung bakit bigla na lang nila siyang gustong palayain ngayon. Ipinaliwanag ni Kim na sila ay mga sundalo ng South Korea na nasa isang lihim na misyon para iligtas ang kanilang bansa sa pagkawasak. Kailangan nilang nakawin ang malaking dami ng nuclear bomb powder mula sa American Embassy doon at kailangan nila ang tulong niya. Sumagot si Gian na walang taong tutulong ng walang kapalit. Sa kabila nito, nailabas nila siya mula sa kulungan. Una, nag-ayos si Gian, nag-ahit ng buhok at balbas, at nakipag-usap kay Kim. Noong una, ayaw niyang tumulong. Pero sinabi ni Kim na kapag hindi siya tumulong, ibabalik siya sa pulisya. Ngunit kung makikipagtulungan siya, gagawin siyang mamamayan ng South Korea at magiging malaya habang buhay. Pumayag si Gian. Pero tuso siya, nagawa pa niyang nakawin ang wallet ni Kim. Doon, nakita niya ang ultrasound report ng asawa ni Kim at nalaman niyang buntis ito. Natagpuan din niya ang mapa ng kanilang misyon. Inaral niya ito ng
mabuti, at pagkatapos, kinain niya mismo ang mapa. Ibig sabihin, siya na lang ang nakakaalam ng eksaktong plano dahil na-memorize na niya. Nagpatuloy si Kim at ang kanyang grupo kasama si Gian sa kanilang misyon. Habang kumakain ng tsokolate ang mga sundalo, tinanong ni Gian kung bakit sila lang ang kumakain at hindi ba siya tao rin. Kumuha siya ng isa, kinain ito, at itinago ang iba. Nang maglaon, naghanap si Kim ng wallet niya pero hindi niya ito makita, kasama doon ang kanilang mission blueprint. Kinabahan si Kim. Bigla na lang sinabi ni Gian na kinain niya na ang kanilang blueprint at nasa isip na lang niya ito. Nagalit ang isa sa mga sundalo at tinangkang saktan si Gian, pero pinigilan siya ni Kim at ng iba. Hindi nila pwedeng awayin si Gian ngayon dahil siya na lang ang may hawak ng susi sa kanilang misyon. Kaya wala silang nagawa kundi panatilihing maayos ang Tratos sa kanya. Maya-maya, sinabi ni Gian na kailangan niyang magbanyo. Kaya huminto sila sa isang kagubatan. Pinadala ni Kim ang isang sundalo para samahan siya. Pero sinamantala ni Gian ang pagkakataon, inakbayan niya ang sundalo, kinuha ang baril nito, at tumakas. Lumipas ang mahabang oras pero hindi bumabalik ang sundalo at si Gian, kaya naghinala si Kim. Pinuntahan nila ang gubat at doon nila nalaman na tumakas na si Gian. Nabalisa si Kim dahil hindi nila matatapos ang misyon kung wala si Gian. Kaya nagsimula silang lahat na maghanap. Samantala, nagtungo si Gian sa isang babae na nagngangalang Riri, ang kanyang asawa. Sinabi niya kay Riri na siguradong tuwang-tuwa ito sa pagkakakulong niya ng 7 taon. Idiniin niyang lahat ng ginawa niya ay para sa kanya, at kung hindi siya nito mahal, sana sinabi na lang nito para. Umalis na siya kasama ang kanilang anak na si Shihan. Pero imbes, nakipagsabuatan daw ito sa isang masamang tao para ipalabas siyang mamamatay tao at kriminal sa mata ng lipunan. Sinabi niya kay Riri na totoo ngang naging masamang tao na siya ngayon, pero huwag mag-alala dahil hindi niya ito sasaktan. Ang gusto lang niya ay malaman kung nasaan ang anak nilang si Shihan, dahil gusto niyang makasama ito at doon na lang mabuhay. Ibinunyag ni Riri na matapos siyang makulong, si Shihan ay naiwan sa kanyang kapatid sa South Korea. Habang patuloy namang naghahanap si Kim at ang kanyang grupo sa buong lungsod, bigla silang nakarinig ng putok mula sa isang gusali. Agad silang nagtungo roon at nakita si Gian. Hindi pala siya bumaril ng tao, tinakat lang niya si Riri. Nalaman ni Kim na mahal ni Gian ang kanyang anak, kaya kinausap niya ito at sinabing tutulungan siyang makita si Shihan kapalit ng tulong nito sa kanilang misyon. Pumayag si Gian, dahil sa pagnanais niyang makapiling muli ang kanyang anak. Pinangunahan niya ang grupo papunta sa lugar kung saan nakatago ang mga American nuclear bombs, isang lugar na binabantayan ng napakaraming sundalong Amerikano. Nagsimula nang magpaputok ang mga American soldiers laban kina Kim at sa kanyang team, dahilan ng isang matinding bakbakan. Maraming sundalo ang nasawi sa gitna ng palitan ng putok, pero hindi umatras si Kim at ang kanyang grupo. Magkasama sina Kim at Gian sa paglaban at unti-unti nilang napatumba ang karamihan sa mga sundalo. Pagkatapos, pinangunahan ni Gian ang lahat papunta sa isang sikretong silid. Sa harapan nito ay may isang pinto na siya mismo ang nagbukas. Sa loob, nakita nilang naroon ang mga American nuclear bombs. Agad na nagsimulang mag-extract ng pulbos ang mga sundalo mula sa mga bomba para sa kanilang plano. Pero bago iyon, ikinulong muna nila si Gian sa isang hiwalay na silid para hindi na siya makatakas muli. Samantala, muling pumutok ang bulkan at nagdulot ng napakalakas na lindol sa buong syudad. Ganito ito kalakas na umabot pa sa China at North Korea, kabilang ang lugar ni John at Kim. Nakaposa si Gian, pero nagawa niyang makawala at sinubukang tumakas. Sa South Korea naman, lumakas ng husto ang alon sa Han River at nagsimula itong sumugod papasok ng lungsod. Ang asawa ni Kim na si Yeonjo ay nasa labas noon, nasa Han River Bridge habang papunta sa doktor. Pero biglang nagsimulang gumuho ang tulay at sinalpok ito ng napakalakas na alon. Lahat ng nasa tulay ay nahulog sa tubig at nadala ng agos si Yeonjo. Mabuti na lang at nakapangunyapot siya at nakalabas papunta sa gilid ng ilog. Natapos ni Kim ang kanilang gawain at nakalabas siya kasama si John at ang kanyang team. Ipinabatid niya ito sa presidente, at natuwa ang lahat nang marinig ang magandang balita. Ang susunod na misyon ni Kim ay pasabugan ang bomba sa ilalim ng bulkan. Kaya nagtungo sila ng buong grupo kasama si John papunta roon. Pero biglang umatake muli ang mga American soldiers at muling nagkaroon ng matinding barilan. Napakarami na namang buhay ang nawala mula sa magkabilang panig. At habang muntik nang mapatay si Kim ng mga Amerikano, biglang dumating si John sakay ng kotse at iniligtas siya. Pero pagkatapos, ginulatan niya si Kim gamit ang isang makina hanggang mawalan ito ng malay.
Sa kanya kinuha ang mga nuclear bombs at dinala sa ibang lugar. Samantala, nalaman ng American President na may ginagawang misyon ang mga South Korean soldiers laban sa kanilang kasunduan. Kaya isang mataas na ranggong opisyal ng Amerika ang nakipagkita sa presidente ng South Korea. Diretsahan nitong tinanong kung hindi ba siya nahihiya bilang isang presidente ng bansa at gumagawa ng mga aktibidad na laban sa estado. Sumagot ang presidente at tinanong, ano pa ba ang dapat niyang gawin? Dapat ba siyang umupo na lang at panoorin ang pagkamatay ng kanyang mga mamamayan? Iginiit niyang bilang presidente, tungkulin niyang protektahan ang kaligtasan ng kanyang mga tao. Tinanong niya kung mali ba ang kanyang ginawa, pero ang sagot ng opisyal, wala silang gustong marinig, kundi itigil kaagad ang misyon o may mabigat na kapalit. Napilitan ang presidente na ipahayag ang pagtigil ng misyon. Ngunit makalipas lamang ng ilang oras, nagbitiw siya sa posisyon, ramdam ang pagkabigo na wala siyang nagawa para iligtas ang kanyang mga kababayan. Samantala, si Professor Rocky ay nagpasya na ring umalis ng South Korea. Sa kabilang banda, nalaman ni Gian na itinigil na ang misyon ng South Korea, kaya ibinente niya ang mga nuclear bombs sa isang third party. Pagkagising ni Kim mula sa pagkakahimatay, narinig niya ang buong pag-uusap ni Gian. Sinabi niya kay Gian na huwag ituloy ang pagbebenta. Tinanong kung naiintindihan ba nito kung gaano kalaki ang pinsalang may dudulot pagkatapos ng lahat ng hirap na pinagdaanan nila para makuha ang mga bombang iyon. Pero hindi siya pinakinggan ni Gian. Huminto si Gian sa gitna ng kalsada at bumaba ng kotse. Doon, sinamantala ni Kim ang pagkakataon at sinubukang tumakas sakay ng sasakyan. Pero nakita siya ni Gian at mabilis na nakabalik sa loob. Doon nagsimula ang matinding pagbabanggaan at santukan sa loob ng kotse. Nawalan ng kontrol ang sasakyan, sumadsad papasok sa kagubatan, pero nagpatuloy pa rin ang kanilang laban. Hanggang sa napansin nilang malapit nang bumangga ang kotse sa isang puno. Hinayla ni John si Kim sa isang tabi ng sasakyan, at pareho silang malubhang nasugatan at nawalan ng malay doon mismo. Samantala, makikita si Professor Rocky na nakasakay sa isang bus, papalayo na. Sa oras na ito, sumakay din sa bus ang asawa ni Kim na si Yeonjo. Dahil kailangan niyang mabuhay para sa kanyang magiging anak, umiiyak siya ng husto. Tinanong siya ni Professor Rocky kung bakit siya umiiyak. Sabi ni Yeonjo, sundalo ang kanyang asawa na ipinadala sa isang misyon para iligtas ang bansa, at hindi niya alam kung muli pa niya itong makikita. Ilang araw na lang at mangganganak na siya, pero hindi niya alam kung paano niya palalakihin ang kanyang anak nang wala si Kim. Naawa si Professor Rocky kay Yeonjo at pinatahan siya. Maya-maya, nakarating sila sa paliparan. Lahat ay nakakalampas sa border sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang pasaporte. Pero si Yeonjo, hindi pinayagan dahil may problema sa kanyang pasaporte. Nakita ito ni Professor Rocky at bumalik siya sa South Korean border. Hindi niya maiwan ang isang buntis sa panganib. Kasama niya si Yeonjo at tinawagan niya si Soyan, ang sekretarya ng presidente. Sinabi niya na ihanda ulit ang lahat. Hindi raw siya aalis ng bansa at lalaban siya hanggang sa huling hininga para mailigtas ito. Hindi raw sila dapat matakot sa banta ng Amerika at kailangan nilang simulan muli ang kanilang misyon. Sinabi rin niyang pupunta agad siya sa opisina. Dinala ni Professor Rocky si Yeonjo sa kanilang opisina. Samantala, nagkamalay na sina Kim at Jian, pero sobrang gutom na sila at walang makain. Kaya pumunta sila sa isang tindahang halos gumuho dahil sa lindol. Halos wala silang nakita, pero pagkatapos ng matagal na paghahanap, nakakita sila ng isang coke. Ininom nila ito para maibsan ang gutom. Ilang sandali pa, may nakita si Kim na pares ng clip pambata at inilagay ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ay bumalik na sila sa kanilang sasakyan. Bigla namang tinutukan ng baril ni John si Kim sa ulo at sinabi nitong naibenta na niya ang mga nuclear bomb, kaya dapat hayaan na siyang kunin ang mga ito, o babarilan niya si Kim. Sabi naman ni Kim, ayos lang na kunin niya ang mga iyon dahil wala rin naman saysay kausapin ang isang taong makasarili at walang halaga ang buhay ng tao. Ayaw na raw niyang makipag-usap sa isang traidor. Pero pinaalala ni Kim kay John na sinira niya ang kanilang mission map, kaya inutusan niya itong iguhit ulit iyon bago umalis kasama ang mga nuclear bomb. Sinabi rin ni Kim na babalik siya sa embahada para kunin ang pulbos ng nuclear bomb at siya na lang ang magtatapos ng misyon upang mailigtas ang kanyang bansa. Kaya iguhit ni John ang mission map para kay Kim at saka siya umalis nang hindi kinuha ang mga nuclear bomb. Doon niya na-realize ang kanyang pagkakamali. Justo noon, nakontak siya ni Professor Rocky at ipinaalam na nagbago ng kaunti ang kanilang misyon. Kailangan na raw pasabugan ang mga nuclear bomb mas malalim pa sa loob ng bulkan, at mas delikado ito. Ang ginuhit ni John ay base sa lumang misyon, pero ngayon, kailangan na ang mas kumpletong mapa. Hindi kasama sa ginuhit ni John ang mas mababang bahagi ng bulkan.
Kaya naman, napilitan si Kim na hanapin ulit si John dahil siya lang ang nakakaalam ng buong blueprint ng mapa. Samantala, dumating si Joanne sa address ong ibinigay ng asawa niya para hanapin ang anak niya. Pero pagdating niya roon, gumuho na ang buong lugar dahil sa lindol. Naisip niya na baka hindi na niya muling makita ang anak niya. Bigla, may batang babae na lumitaw sa harapan niya, at agad niya itong nakilala. Siya ang anak niyang si Sun. Nakatitig lang si Joanne sa anak niya, at matapos ang ilang sandali, sinubukan niyang kausapin ito. Pero hindi siya nakilala ni Sun at umalis palayo. Kinuha ni Joanne ang tsokolate na ibinigay ni Kim at inabot ito kay Sun. Pagkatapos, tinanong siya ni Joanne kung nakikilala ba siya. Sinasabi na siya ang malungkot na ama na pinaghiwalay sa anak ng 7 taon kahit wala namang kasalanan. Nakiusap siyang tawagin siyang tatay kahit isang beses lang, pero nanatiling tahimik si Sun. Bigla namang dumating ang grupong kausap ni Joanne tungkol sa pagbebenta ng nuclear bomb. Tinanong nila kung nasaan ang bomba. Sagot ni Joanne, wala nang may hawak ng bomba. Nagalit ang pinuno ng grupo at binaril si Joanne. Sa mga oras na iyon, dumating si Kim at ang kanyang team. Matalinong nagsinungaling si Kim at sinabing sisabog ang bomba sa loob ng ilang segundo. Dahil dito, nagsitakbuhan palayo ang lahat ng kalaban. Pagkatapos, sinabi ni Kim kay Joanne na nagbago ang kanilang misyon. Hiningi niya kay Joanne na ituro ang daan papunta sa ilalim ng bulkan. Sabi pa niya, siya na lang ang bababa at si Joanne ay makakaalis kasama ang kanyang anak. Pero tumanggi si Joanne. Sinabing sasamahan niya si Kim dahil kung maliligtas ang bansa, maliligtas din ang anak niya. Tuwang-tuwa si Kim sa narinig. Bago sila umalis, nilapitan muna ni Joanne ang kanyang anak. Ibinigay niya ang mga regalo na nakuha niya mula sa isang tindahan. Maraming gustong sabihin si Joanne sa anak niya, pero walang lumabas na salita, puro luha lang ang palm attack mula sa kanyang mga mata. Doon na-realize ni Kim na mali ang tingin niya kay Joanne, kabaligtaran pala ito ng inaakala niya. Iniwan nila si Sun sa pangangalaga ng isa sa mga sundalo at tumuloy sila sa misyon. Sa ilang sandali, nakarating sila sa bulkan at pumasok sa isang lagusan. Habang dinadala nila ang bomba, biglang lumindol ulit. Nawala ang kuryente sa tunnel. May elevator sa lugar na iyon na dapat sana nilang gamitin para ibaba ang bomba, pero dahil walang kuryente, imposible na. Sabi ni Kim kay Joanne, nakakabit ang elevator sa isang lubad. Balak niyang pasabugan ng kaunti ang lubad para bumagsak ang elevator kasama ang bomba at siya na rin ang bababa. Nagpasalamat siya kay Joanne at sinabing umalis na ito pagkatapos. Pero biglang pumasok si Joanne sa elevator at isinara ang pinto bago pa makapasok si Kim. Sinabi niya na siya na ang tatapos ng misyon. Dagdag pa niya, hindi siya makakapayag na mamatay si Kim, lalo na at malapit ng ipanganak ang anak nito. Bilang isang ama rin, hindi niya hahayaang lumaki ang isang bata na walang ama. Nagmamakaawa si Kim na siya na lang ang bumaba, dahil hindi niya mapapatawad ang sarili kung may mangyari kay Joanne. Pero sagot ni Joanne, wala na siyang dahilan para mabuhay pa, ni hindi na siya nakilala ng anak niya. Bukod pa roon, nabaril na siya at hindi na rin siya tatagal. Kaya hiniling niyang siya na ang matapos ng lahat. Ang tanging pakiusap niya kay Kim ay pangakong aalagaan nito ang kanyang anak. Nangako si Kim na ituturing niyang sariling anak si Sun. Napangiti si Joanne at masaya sa pangako. Pagkatapos, inihanda niya ang bomba at tuluyang bumagsak kasama ng elevator papunta sa kailaliman. Samantala, si Yeonjo ay nagsimula ng manganak kasama sina Professor Rocky at Suyon. Tumakbo palabas si Kim at bumalik sa syudad, puno ng lungkot para kay Joanne, pero wala na siyang magagawa. Maya-maya, isang napakalakas na pagsabog ang narinig mula sa loob ng bulkan. Natapos ni Joanne ang misyon, isinakripisyo ang kanyang buhay para mailigtas ang lahat ng tao sa syudad. Ang lahat ay nagbunyi at nagalak dahil sa kaligtasan. Pagkalipas ng isang taon, ipinakita na may anak na si Kim, isang malusog na sanggol na lalaki. Masayang-masaya ang pamilya ni Kim. Kasama rin nila si Sun, at itinuturing na nilang sariling anak. Tinanggap na rin sila ni Sun bilang kanyang pamilya. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.